Magandang araw po sa ating lahat. Tayo po ay mag-aral ng salita po ng Panginoon. Ating teksto po ay mula sa Kawikaan 25, 13 at bersikulo 25. So babasahin po natin sa English translation. Sabi doon, like a snow cold drink at harvest time. It is a trustworthy messenger to the one who sent him. He refreshed the spirit of his master. Sabi naman po sa verse 25, like a cold water to a weary soul is good news from a distant land. So may kita po natin doon, no, yung reliable o trustworthy na messenger nakakapag-refresh ng spirit sa master. So ayun nga, may kita po natin na importante na reliable. Ibig sabihin, pagkakatiwalaan yung isang tao na nagbabahagi po ng isang mabuting balita. No, may kita po natin doon na dapat reliable. May kita po natin doon na importante sa lahat na hindi tayo negative, 'di ba? Kasi yung sinasabi po dito, yung cold water, 'di ba, a drink at harvest time, 'no? Siyempre, 'di ba, minsan kapag harvest time, 'no, yung during that time nagha-harvest sila, so mainit sa tanghaling tapat. Pero kapag uminom sila ng tubig na malamig, 'no, galing yung messenger galing sa malayo ta's pinainom nila ng tubig, mare-refresh sila. Ibig sabihin lang dito, dapat yung mga taong nagdadala ng word of God or yung mga taong nagshi-share ng good news ay nakakapag-refresh refresh ng spirit sa iba. Ibig sabihin, sila yung pinagpapala ng salita, no, ng salita po ng Panginoon. Kasi nare-refresh eh. No, every time pala na nakikinig tayo ng word of God at pinapakinggan natin good news, kasi marami na ngayon fake news eh. Pero sinasabi dito yung good news, tapos number one, trustworthy pa yung nagdadala. Sabi niyo nakaka-refresh, nakaka-bless. Sabihin merong something na nangyayari po sa atin tuwing tayo po yung nakakarinig ng good news. Tayo nare-refresh. 'Di ba? Ang dami nating mga example, marami tayong pinagdaanan sa buong araw, mula kahapon. Pero every time na nakikinig tayo ng Word of God, nare-refresh po tayo spiritually, nare-refresh ang ating isipan, nababago ang ating isipan. Siyempre, nafe-feed ang ating spirit ng sa magitan ng salita po ng Panginoon. Kaya po nare-refresh po tayo, 'di ba? Bilang mga anak po ng Panginoon. So unang-una, importante yung trustworthy messenger. Kasi nakakapagdala siya ng blessing eh. Nakakapagdala siya ng refreshment sa tao eh. So, ayun, nakaka-bless siya eh kapag every time na nagsasalita po siya, nakaka-bless siya. Merong taong pinagpapala sa magitan ng mensahe na dala-dala niya. So, importante yung trustworthy messenger. Pangalawa, yung good news from a distant land. So, like a cold water to a weary soul. Pagod na kaluluwa. So, yung alam mo yung mga taong hindi nakakarinig po ng word of God, pagod yung kaluluwa nila eh. 'Di ba? Pagod sila, punong-puno sila ng anxiety. Ah, tapos ano pa, marami silang mga pinagdadaanan na pagsubok, 'di ba? May sakit sila, may pinagdadaanan sila. Pero every time po na kapag nakikinig sila ng good news, you must share the good news. 'Di ba, from a distant land, sabi do'n, good news from a distant land. 'Pag nakaabot yung salita doon ng Diyos sa lugar na punong-puno ng problema, pagod, kaguluhan, 'no, mare-refresh, 'no, mawawala yung pagod, 'no, magiging kagaanan, magiging sabi nga ni Jesus, "Come to me, you're weary and burdened, and I will give you rest." So yung Panginoong Hesus ang nagbibigay sa kanila ng kapahingahan. So, every time na nakikinig po sila ng word of God, nagkakaroon po sila ng kapahingahan, 'no, sa kanilang buhay. Kaya importante po sa lahat na nag-share tayo ng ebanghelyo ng ating Panginoon. Lalong-lalo na sa mga community, 'no, community natin, campuses, 'no, hindi lang sa mga depressed area, even sa workplaces, ang dami pala nilang pinagdadaanan actually, 'no, dami pala nilang pinagdadaanan, 'di lang natin alam, mga businessmen, 'no, yung mga politicians at mga iba't iba pang mga tao na nakakasalamuha po natin sa araw-araw nating pamumuhay. Kaya importante po na nagbabahagi tayo ng salita po ng Panginoon sa mga tao, 'no, na kailangan talaga po nilang marinig yung word of God, 'di ba? Lalong-lalo na po sa panahon natin. So, unang-una, number one, trustworthy messenger. Pangalawa, share the good news of Jesus Christ, 'di ba? Importante po 'yan para po marami pa pong makakilala
sa ating Panginoon. Alam ko po pinagpala tayo ng salita po ng Diyos ngayong umagang ito kaya tayo po'y mananalangin. Lord, pinapalalangin po namin, Panginoon, ang salita mo na mag-spread, Panginoon, hindi lang, Lord, sa aming campuses, sa aming community, even sa workplaces, even sa business world, marketplaces, Panginoon. Dalangin po namin, Panginoon, sa lahat po ng mga misyonaryo, mga leaders, mga pastors, mga bishops, Lord, yung mga Kristiyano, Panginoon, na kung nasaan man sila, Panginoon, ngayon. Lord, gamitin mo po sila to share the gospel. Lord, at makapagdala po ito ng bagong buhay, makapagdala ito ng refreshment, makapagpalakas po ito sa kanila, Panginoon, sa ang iyong salita. Marami pong salamat at pinapanalangin po namin, Panginoon, ang lahat po ng nakikinig ngayon, Panginoon, sa programang ito. Patuloy mo po silang pagpalain, Panginoon, sa lahat po ng may sakit, pagagalingin mo po sila sa lahat po ng nalulumbay, nangangailangan po, Panginoon, ng comfort, kailangan ng provision, Lord, ipo-provide mo ang kanilang pangangailangan. Lord, marami pong salamat at alam ko, Panginoon, na may ginagawa ka, Panginoon, sa aming kalagitnaan. At tinadalangin ko po, Panginoon, itong programang ito hindi lang umabot sa buong mundo, kundi, dito lang hindi lang dito sa Pilipinas kundi sa buong mundo. Marami pong salamat. In Jesus' name, amen and amen. Maraming maraming pong salamat sa pakikinig, sa maiksing sharing po ng salita po ng Panginoon. At kung hindi ka pa nakasubscribe, just click the bell button para po 'pag meron po tayong mga bagong video, ma-notify po kayo agad. At 'wag rin natin kakalimutan na mag-like, comment, and share at i-share na rin natin 'to sa mga kaibigan natin na nangangailangan po ng salita po ng Panginoon. At marami pa rin po tayong may playlist po tayo diyan, puwede niyo pong balikan yung mga, teaching po natin on the daily word. At palagi po nating sinasabi sa ating pagtatapos na mahal tayo ng ating Panginoon. God bless everyone. Thank you so much po.